dear beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, buti pa si Pangulo ha. Kita nyo. Oh, pasok. Mga kababayan, eto ha. Kita nyo. Habang nagkakagulo sila kay Buday. Oh, alam nyo sa totoo lang, ang problema ng bansang ito si Buday eh. Si Buday talaga. Hindi pa kasi no? Hindi pa kasi tuluyang lumayas, kapit tuko pa. Kung eto merong kung si Buday may delikadesa, siguro mga kababayan nagkusa na. 'Di ba Miss Agnes? Si Buday siguro nagkusa na eh. Kung may delikadesa lang, 'di ba? Isipin niyo maigi ang sinasabi ko. Ang daming akusasyon, di niya masagot. Ang daming mga ebidensya, kahit isa walang sinagot. Isipin niyo diyan. Tapos ipagtatanggol ng mga kapanalig nilang senador, pinipigilan yung impeachment trial. Ano gagawin natin diyan? Di lalo lang yung mga kababayan ko mga Pilipino lalong ano kaya mayroon, bakit pinipigilan? Niisip tuloy nila baka totoo 'yan. O, di ba? Lalong iisipin ng tao baka totoo 'yan. Ang kapal ng muka, hindi na nahiya. Oh, buti pa si Pangulo tsaka si Benny. Oo, si Benny tsaka si Pangulo, kita nyo naman, pasok. Oo, Marcos yan eh. Mahal naming Pangulo, hindi ka nag-iisa. Sasamahan ka namin sa hirap at ginhawa. Kita nyo mga kababayan, sinong presidente nakagawa niyan? Ha? Etong blackboard na yan. Makasaysayan, mga kababayan? Makasaysayan. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo nagkabit niyan. Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos nagkabit yan. Kita nyo. Habang di naman nagawa ni Sara yan. Kita mo, taga-DepEd dati si Sara. Kahit isang blackboard, wala siyang naikabit. Buti pa si Pangulo, nagbigay ng mga gamit. Nagbigay ng mga pangangailangan ng mga estudyante. Pero si Buday, mga kababayan, nagnakaw lang ng nagnakaw eh. Oo, Marian Tomas, magkakaroon ng sentimental value yan. Baka pwede nyo nang ibenta kay kay Toyo. Hindi lang si Buday, Boss Mike, lahat ng kalyado niya, dapat magretiro na. Pero lang yung nakakatuwa si Pangulo. Sa totoo lang yung kanyang kahit na anong sabihin, kahit anong mga paninira, kahit anong itawag sa kanya, deadma. Di po ba? Deadma. O ayan, kita nyo mga kababayan, ano pinapakita? Tapos yung mga DDS, panay pa rin ang panira. Kahit na yung Pangulo, kita nyo, hands-on kung magtrabaho. Sinisiguro kung ano talaga ang dapat para sa makanyang mamayan. Pero sila, Buday, tanungin nyo nga. Siniguro ba ni Buday kung ano talaga ang pangangailangan ng mga bata, lalong-lalo ng mga estudyante? Hindi natin nakita. Abay, ang ginawa, nagtanim lang ng isang puno, maraming kamera, bawat anggulo may kuha siya. Kaya sa posting nila, para bang napakarami niyang tinanim. Walang yung buhay to. Oo. Ito si Pangulo. Marcos pa rin, Marcos na rin. Yan ang sigaw naming mga loyalista. Ulit! Mahal naming Pangulo, hindi ka nag-iisa. Sasamahan ka namin sa hirap at ginhawa. Marcos pa rin, Marcos na rin. Yan ang sigaw naming mga loyalista. Mga kababayan, iba talaga. Matindi si Pangulo. Oo. Baka akala nyo, yan lang Marami pa yan, mga kababayan. Hindi lang ho yan.
sapagkat si Pangulo, mahal ang mga Pilipino. Si Pangulo, siya lang ang tanging nabubukod na nagmamahal talaga sa atin. Oo. Di ba ba? Eto pa. Nasaan na? Boss Mike. Pakita mo na. Pasok! Linisin at pagandahin ng mga bathroom. Nandito tayo ngayon sa Tibagan Elementary School, June 9, isang linggo bago magsimula yung pasukan ngayong school year. Isa ito sa mga paaralang binisita kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para inspeksyonin yung Brigada Eskwela. Yo. Kanina mga kapamilya, nakita natin Kita nyo kahit na may kahit mayroong DepEd secretary, kita nyo pinupuntahan ni Pangulo. Magtanong kayo, bakit nung panahon ni Buday, hindi pinupuntahan ni Pangulo? Alam nyo namang mataas ang ere ni Buday. Kapag pinuntahan yun, magwawala yun. Oo. Ulang na lang, dali nyo sa mental. Agbalada po. Ano mga kababayan, yung mga basher ni Pangulong Bongbong Marcos, pansinin nyo, karamihan parang mga lukalok at luko-luko. Agbalada amin. Tuloy. dito na nagtatanim yung mga teachers, yung mga magulang, at sumali rin yung ibang mga opisyal sa pag-aayos ng kanilang mga facility para sa darating na school year. Yun. Isa doon sa mga sinasabi nilang pinakakailangan ayusin dito sa Tibagan Elementary School ay yung mga kisame. Nakausap natin kanina yung principal at ayon sa kanya, isang malaking problema talaga dito ay yung anay. Puntahan natin tong isang classroom dito, no? Makikita nyo. Kasi bakit kasi ganito, no? Yung mga pinagawa ng mga sinaunang mga kung sino man diyan sa DepEd, sa gobyerno. Mga kababayan, marami na ho ngayong materyales na hindi naaanayin. Pwede na ho kasing gumamit nung mga cladding, plastic cladding, PVC, ganon. At saka meron pa, pwede ng mga bakal. Huwag nang gumamit ng mga kahoy. Kasi ang kahoy lang naman ng inaanay eh. Di po ba? Kung puro kahoy ang gagamitin mo, sigurado aanayin yan. Pero kung ang gagamitin mo, semento, bakal, at mga PVC cladding na lang, mga kababayan, walang anay yan. Mas matibay pa, maniwala kayo. Oo, mas matibay pa. Kaya nga mga kababayan, mahalaga talaga yung mga nanunungkulan, may alam sa ginagawa nila eh. Sasabihin nila, bakit? Marunong ka? Uy, kontraktor ako. Gumagawa ako ng building. Kumukontrata ako ng mga bahay sa mga subdivision. Gumagawa ako ng mga kondo. Parang hindi ko malalaman yan, mga kababayan. Di ba? Kaya mas maganda, mga kababayan, na talagang alam mo yung ginagawa mo. Kaysa yung ganyan, kita nyo. Ilang panahon lang eh. Pagka kinain ng ana yan, tuloy-tuloy yan. Ang sama pa niyan, habang nasa loob yung mga bata, wag naman sana. Di po ba? Baka biglang bumagsak yung mga kisame dyan, madaganan. Di ba? Dapat po talaga eh. Hanggat may mga politiko tayo, ang iniisip lang po ay yung makatipid para makakulimbat ng pera, makakupit ng pera. Wala talaga. Wala, mga kababayan. Oo, paring Bert, kahit foreman na lang. Pwede naman foreman eh. Di ba? Tuloy. Na ayan, butas na yung kisame, tinanggal na nila kasi nga inaanay na daw. Yan. Kita nyo? Yung kisame, inaanay. Mamaya mga kababayan, mahipan lang ng hangin yan, bumagsak. Tinamaan pa yung mga anak natin dyan. Nag-request na sila ng pest control at umaasa sila na by next week ay maayos na agad yan bago magsimula yung pagdating ng mga bata para sa pasukan. Ito namang Grabe mga kababayan, ang sinasabi ko. Dapat ganyan na. Paring ang ginagamit nyo. Kita nyo, alam ko. Yan paring na mga kababayan. Hindi aanayin yan. Putik na yan kapag ginatngat ng anay ang bakal, ewan ko na lang. Sa Senado. Yung anay kayo naman ang makakatanggal nun eh. Taong bayan ang makakagawa ng solusyon
para mawala ang mga anay sa Senado. Hindi na po kaya ng ano yan, ng mga sulignom. Hindi na. Wala na akong pag-asa. Sulignom, maliban na lang kung ipapainom nyo. Pag pinainom nyo, oo, pwede. Pero mga kababayan, kung ipapahid nyo lang sa ulo ni Bato, walang epekto. Tuloy. Classroom na to, tinanggal na yung buong kisame dahil problema nga yung anay maging dito sa silid-aralan na to at sinisimulan na yung pagpapalit ng mga bagong structures. Kanina, sa panayam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nabanggit ng Pangulo na isa sa nakita niyang pinakakailangang tutukan ng pamahalaan ay ang pagsasaayos ng mga restroom o mga toilet dito sa public school. Hindi lamang dito ha, pero maging sa ibang public school sa ibang bayan. Dito sa restroom na to, sa isang classroom, kung nyo makikita, walang ilaw. Hindi tinatry nating buksan, pero hindi. Ano, pati yung pagkabit ng electrical, palpak. Talagang halatang tinipid, mga kababayan eh. Tipid na tipid ito eh. Sobra naman kayo. Dapat ang isipin ninyo, yung pangmatagalan, na pakikinabangan. Kasi tuloy-tuloy naman ang mag-aaral eh. Walang hinto yan. Kung gagawa tayo ng isang gusali, bakit hindi pa natin gawing perpekto? Bakit hindi pa yung magagandang materialis ang gawin dito para hindi pa ulit-ulit? Kaso mga kababayan eh, tinitipid nila para makakulimbat eh. Gumagana yung switch. At kung may tubig, check natin. Mayroon namang supply ng tubig. Ayon sa Pangulo, meron siyang sa pag-iikot niya kanina dito sa Bulacan, dalawang paaralan kasi yung binisita niya, no? May mga napansin siyang mga restrooms na walang supply ng tubig at gusto niyang malaman daw ng mga opisyal o alamin ng mga opisyal kung bakit walang supply ng tubig yung mga paaralan kahit na nagbabayad naman sila ng kanilang mga monthly dues. Kita nyo mga kababayan, baka mamaya prime water yan. Pangulo, baka mamaya prime water yan. Pakitanong, oo. Tanong mo kay Bilyar. Ha? Eto ba mga kababayan ko ha? Kung hindi pa dadalawin ni Pangulo, kita nyo, hindi natin makikita kung ano talaga totoong kalagayan ng mga estudyante dyan. Kita nyo, kung ang Pangulo walang pagmamalasakit, walang pakialam. Kita nyo na lang si Buday, yun ang walang pakialam. Kasi dinaanan niya na yan, hindi pa niya naayos yan. May pasabi-sabi pa. Pag binigyan nyo ko ng 100 billion, tatapusin ko lahat ng mga problema sa DepEd. Utik na yan, mga kababayan, hindi lang 100 milyon ang kinuha ni Sara, pero wala pa rin nagawa. Mas inuna yung kinikita. Tapos sasabihin ni Bongo, mabubuting tao? Mabubuting tao ba yung nakikita mo? Alam niyo mga kababayan, hindi naman maitatago eh. Di po ba? Kung may nakita sana tayo na nagawa si Buday, aba mga kababayan, baka oo nga naman, mayroon naman nagawa eh. Hindi naman maitatago kapag may nagawa eh. Di po ba? Pero wala talaga. Nada. Wala talaga eh. Di kaya nga sabi natin, hamon natin sa mga DDS na tatanga-tanga, pakibaba nga kung anong nagawa niya. Baka sakali magbago isip namin, sumuporta na kami sa kanya. Ito ang dapat sinusuportahan. Yung taong tulad ni Pangulo. Siya mismo, dumadalaw sa hindi niya naman trabaho. Yung pagmamalasakit kasi, nandoon sa puso. Puso! Hindi yung utak, nasa puso. At yung utak, nasa, yung utak niya, mga kababayan, nasa dibdib. Yun po yun, mga kababayan. Kaya, alam nyo na, sa susunod, kung pwede lang talaga si Pangulong Bongbong Marcos tuloy-tuloy natin, For me, basic yan eh. Kasi pati yung health ng bata, natatamaan na magkakasakit yan kung hindi malinis ang mga pinupuntahan nila mga bathroom. Si Buday, bumisita ba? Si Buday, tanungin nyo, Buday, napuntahan mo ba kahit na isang daycare center? Kahit isang yung mga eskwela na maliliit dyan? Meron ka ba napuntahan? O nagpunta ka lang para manira? Pumunta ka sa eskwela para i-abante mo yung sarili mo?
hindi mo tinignan kung anong kalagayan nila. Wala kaming nakita. Kaya kawawa naman. So that's one of the areas that we are really going to focus on. But otherwise, I'm very happy that we are doing a better job, I think, in preparing for the school year. Mga kapamilya, para sa buong detalye noong pag-iikot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Brigada Eskwela ngayong araw, manatiling nakatutok lamang sa aming social media pages at sa aming news website. Oh, kita nyo mga kababayan. So yan po, diyan po nagtatapos ang ating live ngayong gabi. Opo. At bukas, babawi ako sa inyo. Hindi ako nakapag-live ng umaga. Dapat kasi 4 na beses ako magla-live sa isang araw. Kaya lang, talagang sobrang busy. Alam nyo naman ako. Oo. Maraming trabaho. Ano po? Mga kababayan ko, sa mga bagong dating, shoutout po sa inyo. Kila Noel Amudo, Marian Tomas, Jel, Arlene, Monakel, oo. Eglenton, oo. Si Elena, Heidi, Miss Agnes, Alaga, Rain, Fujiko, opo. Leonardo, nandyan na. At si King Maro, si Zachary, si Lovely Dominguez, opo. Maria Guyo, Eddie Rodriguez, Sen 23, at si Susana J. Mga kababayan, hanggang dito na lang. Opo, ako po, ang inyong lingkod. Muli, Mike Cervera po. Laging nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa. Paagdasal po natin lagi ang ating bansa. At bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kalimutan lagi ang alin, mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po. Opo, kita-kita po tayo next live. Our beloved Boss Mike Cervera.